At dito po, itutuloy natin yung discussion tungkol po sa kamatayan dahil na ito kinatatakutan ng marami at doon sa kanina ay i-encourage ko na kapag tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo dapat natatakot. Pero ganun pa man, talagang dumarating siguro yun, lalo na ngayong pandemic na hinaharap natin, COVID-19, nag-check pa rin tayo ng mga updates kung gaano na ba karami yung namamatay, lumalapit na ba yung kamatayan sa atin, I mean, nasa barangay na ba natin. Salamat sa Panginoon, parang doon sa barangay 163 yata, hindi ko lang alam kung updated yung tinignan ko, parang wala pa yata kaso ng COVID-19 doon sa barangay ng aking mga kapamilya. At salamat din dahil dalangin ko sa Panginoon, magtuloy-tuloy na yung kalagayan natin dito sa Magalang. Although merong nag-positive dito sa isa pa lang, nawa hanggang matapos na itong pandemic na ito ay isa lang din. Pero kailangan po ang kooperasyon natin lahat siyempre. Dito po sa pinag-uusapan natin kamatayan, nagiging realidad ito dahil nakikita na natin, nababalita na at minsan yung iba kausap ka lang natin, kakilala natin, bigla na lang nabalitaan natin, sumuko na dito sa laban niya sa COVID-19. Kaya medyo kinakabahan ang marami. Ano po ba ang tinutukoy ng Biblia tungkol sa kamatayan? Ilang katotohanan binahagi natin kanina na ang kamatayan pala ay isang natural na bagay at hindi maiiwasan, walang exempted dyan. Pangalawa, na ang kamatayan ay nagpuputol o nagtatapos ng sakit na nararanasan sa daigdig, yung mga earthly sufferings. At pangatlo, ito daw ay pinto na nagbubukas ng eternity para sa bawat isa. Meron pong tatlong klase ng kamatayan na gusto kong daanan lang saglit bago tayo magtuloy-tuloy, na nakikita natin o nababasa natin sa Biblia. Yung physical death physical death, na alam naman natin to, namamatay ang tao physically, kahit sino sa atin ay dadaan sa ganyan. Pero yung mas nagiging sanhi nitong physical death bago nagkaroon ng ganito, ay meron kasi tinatawag na spiritual death. Yung physical death ay makikita natin sa Genesis chapter 3 verse 19. Ang sabi noon ng Diyos nung nagkasala ang tao, sinumpa niya yung si Adan. At sa kabila ng sa pagtutuloy-tuloy ng pagbabasa mo, makikita mo doon na hindi lamang paghihirap kasi sinumpa yung lupa na sasakahin ni Adan, kung saan magmumula yung kanyang kakainin. At sinabi doon, pagpapawisan niya talaga, paghihirapan niya yung kanyang kakainin. At ang mangyayari sa dulo, sabi niya, hanggang ikaw ay bumalik sa alabok, sapagkat galing ka sa alabok. So, nandun doon, makikita natin talaga yung kamatayan, deklarado na pagkatapos magkasala ng tao, yung physical death. Pero ito po ay na hindi ka agad, no? Dumating, hindi naman agad sila namatay pagkatapos nila kumain ng bunga. Pero may nauna pang kamatayan doon, at ito yung kamatayan na ng sangkatauhan. Yung tinatawag po natin spiritual death. Gusto ko pong basahin sa Ephesians chapter 2, verse 4. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Verse 5. Kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. Alam niyo po, tayo daw ay spiritually dead sa harap ng Panginoon. Yun yung isang klase ng kamatayan na dinaranas ng sangkatauhan, yung spiritual death. Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So itong spiritual death, nung dumating ito, nasama po ang sangkatauhan kasi si Eva at Adan bilang representative o si Adan mismo bilang representative ng sangkatauhan, sa kanya lahat nagmula ng sangkatauhan. Isipin mo, as one man, yung binabanggit sa Romans chapter 4 o sa chapter 5, pumasok yung kasalanan sa pamamagitan niya bilang representative. Parang lahat tayo nakadugtong pa doon, wala pang mga tao
nasa kanya yung spiritual death at lahat ng isisilang na tao ay meron nito. Kaya kahit ako, kahit ikaw ay patay sa harap ng Diyos, maliban na lang, dumating tayo dun sa pagkakataon na datnan tayo ng biyaya ng Diyos at tanggapin natin siya. Yun yung nga po yung binasa natin. Tayo ay dati spiritually dead. At ang mga tao, bagamat sila po ay humihinga, naglalakad, gumagalaw, kumakain, at may isipin mo, buhay, kapag yan po ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, patay po yan sa harap ng Diyos. Nagkakaroon lamang po ng buhay ang tao o nabubuhay lang siya sa harap ng Diyos kapag dumating yung punto na tinalikuran niya yung kanyang kasalanan at tinanggap ang Panginoong Jesucristo o yung buhay na bigay ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang buhay. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang spiritual death na ito, kalaunan kapag ang tao ay dinatnan na ng panghihina ng kanyang katawan, dadating na po yung tinatawag na physical death. Yan yung kasama sa sumpa. Pero may pangatlo pa, at ito ay kahindik-hindik. Ito yung tinatawag na eternal death. Ito pong eternal death ay yung tuluyan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos, kung saan wala na siyang pagkakataon makapanumbalik sa Diyos. At ito yung tinatawag ng Revelations chapter 20, verse 4 and 5, na yung kaparusahan na walang hanggan, the lake of fire. My brothers and sisters, tayo po ay dadanas ng physical death. Tayo po ay nakaranas ng spiritual death. At marami pa po ang spiritual death sa kasalukuyan sa harap ng Panginoon. Pero huwag po nawa mangyari na tayo ay tamaan pa ng eternal death. Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Kayo po ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Kayo po ba ay buhay na sa harap ng ating Panginoon? Dalangin ko ikaw ay may buhay na walang hanggan sa harap ng Panginoon. Kanina po, tinalakay ko, bakit dapat matakot yung tao sa kamatayan? Bakit siya dapat matakot? At binigay ko dahilan doon, dapat matakot ka, dapat matakot ang tao sa kamatayan kapag hindi siya sigurado sa kanyang pupuntahan. At lalo na siyang dapat matakot kapag sigurado siya na papunta siya doon sa lawang apoy, doon sa kamatayan na eternal o pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon po, kung kanina tinalakay ko yung bakit dapat matakot yung walang relasyon sa Diyos, dapat matakot siya sa kamatayan. Ngayon, ang tanong, bakit dapat hindi matakot ang mga Kristiyano sa kamatayan? Ang ibig sabihin sa physical death. May ilan pong mga nagtatalo-talo, kundi nagbibigay ng kanya-kanyang opinion. At ang iba't iba pong sangay ng pananampalataya ay nagkakaiba-iba. Pagdating po dito lalo na sa isang bahagi dun sa binasa natin, yung 1 Corinthians 15. Lalo na po pag pinag-uusapan yung muling pagbabalik ng Panginoon, iba't iba ang view ng mga Kristiyano dito. Hindi naman po problema yon kahit magkaiba-iba ng view dahil mahirap naman talagang malaman ang mga pangyayaring darating, no? Pagka pinag-usapan ang second coming, pag ang tinanong mo ay isang dispensationalist o yung mga naniniwala sa dispensation. Pag sinabing dispensation, iba't ibang panahon o pagkakataon na dinidivide yung mga pangyayari sa history of men mula doon kay Eva at Adan hanggang sa kasalukuyan at iba't ibang administration o pamamahala o kung paano makipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Noon daw ay mayroong dispensation of innocence. Noong panahon nila Adan, may dispensation of
law nung panahon ni Moses at sa panahon daw natin ngayon ay mayroong tinatawag na dispensation of grace. Ang kanila pong pananampalataya o paniniwala, ang paniniwala po ng dispensationalist dito sa binasa natin ay bago po dumating ang Panginoon sa kanilang mga ulap ay kukunin ang kanyang iglesia o yung mga mananampalataya. Kaya naman yung mga tao ay hindi na makararanas ng kamatayan. Binasa po natin yun. Sabi niya, mayroong isang mystery ako gusto ikwento sa inyo, sabi ni Paul. Hindi tayong lahat mamamatay. Ito po yung view ng dispensationalist na ang tinutukoy po doon, hindi lahat ng tao ay mamamatay, ay yung meron kasing manarapture. Tulad po ni Enoch at ni Elijah, no? Pero kung ang tatanungin mo naman ay yung mga Reformed theologians, naniniwala sila na ang tinutukoy ng 1 Corinthians 15 ay hindi naman actually rapture, kundi yung second coming na mismo, yung pagdating mismo ng Panginoon, paglapag niya sa daigdig, kung saan ang mga patay ay bubuhayin at mapapalitan ng ating katawan. Bagamat iba-iba po ang view dito, bagamat sinasabi ng iba na meron ng biglaang rapture, bagamat sinasabi naman ng ilan na walang ganun, kundi sabay-sabay na lahat, hindi mo man matiyak yung yung punto na yon, meron naman pong isang tiyak na sigurado ang pagbabalik ng Panginoon, siguradong bababa siya sa daigdig, siguradong huhusgahan niya ang tao, at dito po sa binasa natin, siguradong may resurrection of the dead. So hindi po dapat pagtalunan yon. Ang pinag-uusapan po dito dahil tinatalakay ni Pablo na yung mga tao hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ang pinapaliwanag ni Pablo sa 1 Corinthians 15, kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesus, patay pa tayo sa ating kasalanan. So dinidiscuss niya yung resurrection. Resurrection na pagdating ng Panginoon, talagang mare-resurrect yung mga namatay na, muling mabubuhay at hindi na muling mamamatay. Hindi na ulit makararanas ng kamatayan. Yun po yung tinatawag na resurrection of the dead. At yun daw yung dapat pagmulan ng pag-asa natin, na tayo ay muling bubuhayin. Kaya sabi niya, dapat magpakatatag kayo dahil ang inyong mga efforts, ang ginamit ng New Testament version o Pinoy version ay ang inyong mga efforts ay hindi nasasayang. Mga kapatid, hindi po nasasayang kahit yung panunood mo sa kasalukuyan o pakikinig mo. Hindi nasasayang kapag gumigising ka na maaga at ikaw ay nagpupunta sa church. Hindi po yan nasasayang. Bakit? Lahat daw ng efforts na ginagawa natin para sa Panginoon ay i-reward niya isang araw. Kaya magpakatatag daw tayo kahit ano pa man ang ating pinagdadaanan. Ngayon, pag-usapan po natin, bakit po hindi dapat matakot ang mga Kristiyano sa kamatayan pisikal? Bakit hindi dapat matakot ang Kristiyano na siya ay magkasakit at mamatay? Bukod nga po sa tinatalakay natin kanina na normal lang naman ito o natural lang naman ito. Number one, physical death kasi means crossing over, no? Pagtawid. Ang ibig sabihin ng pisikal na kamatayan ay pagtawid. Anong pagtawid? Sabi ni Pablo sa binasa natin, sapagkat ang mortal body natin ay kailangang ma-change into immortal body. Kailangan magkaroon ng immortality. So, ang physical death pala ay pwede natin tignan because it is a door that opens eternity para sa mga namatay. Tignan natin na ng physical death ay crossing over, pagtawid mula sa may mortal na katawan o mula sa may kamatayan patungo sa walang kamatayan. My brothers and sisters, kapag tayo ay namatay physically, paggising natin, pagdilat natin ulit, wala na pong kamatayan yung ating pong buhay doon. Kaya tayo mga Kristiyano ay hindi dapat natatakot sa kamatayan. Sabi mo parang kagat lang yan ang langgam. Naalala ko tuloy na gaano ba kalaking langgam yan o gaano ba karaming langgam daw. Pero alam niyo po, saglit lang yun. Ito po yung kagawan na papapalitan po yung ating katawan.
Gaya nga na sinasabi ko, whether rapture ang paniwala mo dyan o sa resurrection yan, ang mahalaga, mapapalitan ko ang iyong katawan. Kaya hindi ka dapat matakot dahil panandalian lang naman yan. Ang lahat naman ng bagay dito sa lupa ay panandalian. Pangalawa, basahin ko po sa inyo sa 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 8. Alam namin na pag nasira na itong tent na tinitirahan natin dito sa lupa, ano ba itong tent na tinatawag na to? May tinitirahan daw tayong tent, hindi po yung mga bahay ninyo. Alam namin na pag nasira na itong tent na tinitirahan natin dito sa lupa, itong katawan natin, bibigyan kami ng Diyos ng bahay sa langit na hindi ginawa ng tao at hindi na yun masisira kahit kailan. Habang nandito pa kami sa lupa, gusto namin tumira sa bahay na galing sa langit. Gusto namin isuot yun para hindi na kami hubad. Upang habang nandito pa kami sa tent, yung katawan namin, dumadaing kami at nahihirapan. Hindi sa ayaw na namin itong katawan na ito, pero gusto kasi na namin gamitin na yung panlangit para mapalitan yung katawang namamatay ng katawang may buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nag-prepare sa amin para sa pagbabagong ito. Binigay niya sa amin ang Espiritu bilang patunay na mangyayari nga ito. Kaya laging malakas ang loob namin. Alam namin na habang nandito kami sa katawan namin sa lupa, malayo kami sa bahay na prepare ng Panginoon. Kasi yung paniniwala namin ang guide namin sa buhay at hindi yung mga bagay na nakikita. Malakas ang loob namin kaya mas gusto namin iwan ang katawan para makauwi na kami sa Panginoon. Tingnan niyo,